Hello mga kabayan at welcome na naman sa isa na namang episode ng The Nurse Chronicles. Sa episode na ito ay sasagutin natin ang mga katanungan tungkol sa pag-aasikaso ng inyong data flow. Ito ay bago nga pala nating gagawing mga segment kasi ang daming mga tanong sa comment section tungkol sa data flow na hindi ko kayang sagutin ng sabay-sabay. So abangan nyo yung mga video ko, mga series of videos tungkol dito sa pagsagot ko sa mga tanong nyo. O nga pala, kung hindi pa kayo nagso-subscribe sa akin, baka naman pwedeng makahiling sa inyo. Kasi sa mga views natin, sa mga nanonood pala, 89.7% ay hindi nakasubscribe. 10% pa lang sa inyo ang nakasubscribe. So baka naman pwedeng makahiling na kung natutulungan kayo ng mga videos ko ay please subscribe para matulungan ko pa rin kayo. At makagawa pa ako ng maraming videos tungkol sa pag-apply sa Saudi, tungkol sa data flow at Prometric. At panoorin nyo pala ito hanggang dulo kasi meron akong bonus na ibibigay para sa inyo. Kaya tayo na, simulan natin to. So ang una nating sasagutin ay ang tanong ni Annual Oling B7G. Hello po sa inyo. Hi sir, ask po ako, possible po ba na magkaroon ng negative results sa data flow? Sarado na kasi ang ospital na pinagtatrabahuhan ko before. Last month of March 2025 lang po nag-close ang hospital, pati ang HR namin sarado na rin. Please advise po. Thank you sir. So, Annual Oling B7G, napakagandang katanungan yan. Ang masasabi ko po sa inyo ay ganito yan kabayan. Disclaimer nga pala, hindi ako expert tungkol sa mga ganito. Hindi ko po ito trabaho. Ako po ay isa ding nurse na gaya nyo na kasalukuyan na dito sa Saudi Arabia. So itong mga information na sasabihin ko sa inyo is according to sa mga pagtatanong-tanong ko sa mga kapwa din nating nurse na kadarating lang din na dito sa Saudi at yung mga experiences ko na rin. So ganito yan. Kahit sarado na yung pinagtatrabahuhan mong ospital, hindi ibig sabihin no na automatic ay negative or failed ang result ng data flow mo. Ang data flow kasi, ginagawa niya pa rin yung best nila para kontakin at i-verify yung mga records mo. Usually, tatawag pa rin sila sa dati mong ospital. So, since sa'yo nga, sarado na, so, ang tatawagan nila ngayon ay minsan yung mga contacts na dun sa previous COE mo. Tapos minsan yung mga local health office sila nagche-check minsan sa DOH. Pero kung totally close na talaga, meaning wala nang sumasagot sa HR nyo, wala nang ibang records, posibleng ilagay ng data flow sa result is yung unable to verify facility permanently closed. Yun ang ibibigay sa inyo. Ibig sabihin nito, hindi na nila ma-verify. Hindi dahil fake yung credentials mo, kundi dahil wala nang paraan para ma-confirm yung iyong COE. So anong dapat mong gawin sa sitwasyon na to? So number 1, mag-secure ka ng mga documents mo habang maaga. Yung old COE, yung mga payslips, yung contract mo doon, yung ID, yung mga duty schedules, at kahit yung mga pictures mo habang naka-duty ka doon sa hospital na yon. Number 2, kung kaya mo, humanap ka ng dating supervisor o HR personnel na pwedeng gumawa ng notarized na affidavit na nagpapatunay na doon ka talaga nagtrabaho. At number 3 ay kung may mga government records ka na nagpapakita na employed ka doon sa hospital na yon, like SSS or BIR contributions, pwede mo rin gamitin yung bilang supporting documents. Lagi mong tatandaan na hindi ka agad babagsak at i-reject ng data flow. Usually bibigyan kanila ng chance para masubmit ang additional proof. So ang importante, maging proactive ka. Ihanda mo na lahat ng pwede mong hawak na patunay o mga proof. Ayan, sana natulungan ko kayo at maglalagay din pala ako ng link para sa gumawa ng affidavit format o explanation letter na pwede nyo isubmit sa data flow kung sakaling ito yung mga sitwasyon nyo. Ito yung bonus dito sa video na to. I-click nyo lang sa link down below. Yun lang muna siguro. So abangan nyo yung mga susunod na video para sagutin ko yung mga ibang katanungan nyo tungkol sa mga
data flow processing at mga dapat nyong gawin para mag-apply dito. So abangan yung mga susunod na episode. Yun lang, short video lang to. Paalam, bye-bye.